Nagsimula na noong Sabado ang isang buwang botohan para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasabay nito, naitala ang ilang aberya. Umaaksyon si Maricel Halili. Dito sa parke sa harap ng Bayanihan Center nagpalipas ng gabi noong Sabado ang ilang OFW sa Hong Kong para maagang makaboto. Si Lolita, nag-absent pa sa trabaho. Yun nga lang, wala siya sa voters list. I was disappointed kasi wala raw yung pangalan ko Pumunta ako ng consulate para ilipat ko nga yung pangalan ko, yung voters name ko from Beijing to Hong Kong. Paliwanag ng consulate, ilan sa mga pangalan ng deactivated voters ay naibigay lang sa kanila isang buwan bago ang deadline ng registration. So 2 consecutive elections, hindi ka nakaboto, madi-deactivate ka. So once deactivated, you have to reactivate your registration by again filling up a form. So hindi nila nagawa yon. Nagkamali naman ang presintong pinagbotohan ng hepe ng komite ng overseas voting na si COMELEC Commissioner Arthur Lim. Minarkahan tuloy ng spoiled ang una niyang balota at saka siya bumoto sa tamang presinto. The lesson learned is to be very, very extra careful and extra cautious in going through the process. And that is one good thing that has come out of this visit of mine. Maliban sa isang vote counting machine na nagkaroon ng aberya, naging maayos ang unang araw ng overseas voting sa Hong Kong. Kumakalat naman sa social media ang litrato ng balota na ginamit umano sa overseas voting, kung saan naka-highlight ang pangalan ng pambato ng Liberal Party. Sagot ng COMELEC, kung hindi ito Photoshop, ay mock ballot ito na ginagamit ng kandidato sa pangangampanya. COMELEC does not come out with sample ballots like that. Pero wala raw mali sa balota kung saan nakasulat ang daang matuwid sa pangalan ni Mar Rojas at Leni Robredo. Candidates are given the opportunity to identify the nickname that they want to appear on the ballot. So ibig sabihin, kung gusto niyang full name niya, okay lang, first name niya, or kung gusto niya nickname, allowed yun. Mahigit 1.3 million ang rehistradong overseas voters para sa 2016 presidential elections. Mas malaki kumpara sa 737,000 noong 2013 midterm elections. Ang target ng COMELEC, umabot sa 80% ang voters turnout, lalo't malaki raw ang magiging epekto nito sa resulta ng botohan. Mula dito sa Hong Kong, umaaksyon bilang Pilipino. Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.